Dari sa London yung ganito. The Royal British Scottish. Dami nun ah. Flight time to Edinburgh in the region of 1 hour to 1 hour and 5 minutes. The weather in Edinburgh is similar to here, to be honest, not quite as cloudy, breeze from the east and a temperature of 11 degrees. Thank you. Alright, so subok tayo ng kakaiba ngayon. Gamit ko yung DJI microphone. So sa buong vlog ng Edinburgh natin, susubukan ko gamitin itong microphone pag magsasalita or gagawa ko ng dialogue. But anyway, nasa ano tayo ngayon? Nasa National Museum tayo ng Edinburgh, Scotland. Kanina kumain na kami sa Berkey's. Isa sa pinakamasarap na fish and chips yun sa buong UK. So try nyo yun, Berkey's. Sikat sila sa battered fish and chips nila. So yun ang orderin nyo. 5 minutes walk lang to sa Victoria Street or 5 minutes walk lang mula sa Berkey's. Sobrang lapit lang. Again, admission free to. Libre to like other museums sa buong UK. Hindi ko alam kung ano makikita rito. So sabayin nila ako sa pag-explore ng museum na to. Alright, halika, sundan nyo. Ipapakita ko sa inyo. So, nasa level 7 tayo ngayon ng National Museum ng Edinburgh, Scotland. From here, sa level 7, makikita nyo na yung mismong Edinburgh Castle. So, yung entrance fee ng Edinburgh Castle is about £20 per person. Pag may senior kayong kasama, which is 65 years old and above, magiging £16 per senior siya.
Pwede nyo book yung ticket nyo online through sa website ng Edinburgh Castle mismo, or pwede nyo book yung ticket nyo sa trip.com din, which is makakamura kayo ng konti-konti. Lalo pag member kayo ng trip.com, mas makakamura kayo sa kanya. From here, sa katabi ng Edinburgh Castle, makikita nyo na rin yung Scots Monument at yung Newtown, which is in Princess Street as well. Libre lang dito sa National Museum ng Edinburgh, Scotland. Level 7 to, makikita nyo yung overview ng lugar ng Edinburgh City Center mismo. Alright, so apartment tour tayo dito sa Edinburgh. Papakita ko sa inyo yung Airbnb namin for the next 4 days. So, day number 2 ng Edinburgh tour natin. First stop ng day number 2 is Edinburgh Castle. Meron tayong booking ng 10 AM and it's about 8:35 AM na. Then from Edinburgh Castle, mga 5 to 10 minutes walk na lang yun papuntang Victoria Street, kung nasan yung mga kulay na buildings. Okay naman, sobrang komportable dito sa Airbnb namin. So, pinost ko or previously itong video na to is nandun yung room tour or house tour ng Airbnb. Hindi siya centrally located yung apartment, pero very accessible siya sa mga public transportation. I would recommend itong Airbnb, napaka-spacious siya kahit 5 or 6 kayong tao, accommodating ganun karami. Kaya, tara!
papakita ko sa inyo. So, yung nakikita nyo kanina, yun yung mga black cannon. For display na lang yung mga cannon na yun, yung mga kulay itim. Ngayon, itong nasa left, yung makikita nyo, itong kulay green na mas modern at mas advanced na cannon na, ito yung tinatawag nilang 1 o'clock gun. So, every Monday to Thursday, at 1 PM, pinapatok na itong canyon na to. Kaya tinatawag nilang 1 o'clock gun. Alright, so yung lalaki nasa likod ko, yung lalaki nasa kabayo, siya Sir Earl Haig or Earl Haig. Siya, or kilala siya mostly for founding the Royal British Scottish dami na, as the founder of the Royal British Legion of Scotland. So panahon pa siya ng World War I. Alright, nasa Primark pa tayo. Nakabili lang tayo isang cargo na denim pants sa halagang 14 pounds. So kung mix ay bilhin na quality na mura na, normally dito sa UK, Primark yun. Primark sa Edinburgh, located siya sa Princess Street. Nasa kahabaan lang ng Princess Street yun. Then yung opposite side lang nun, makikita nyo na mismo yung Edinburgh Castle. So, nasa Princess Street pa rin tayo. Yung Edinburgh normal nahati sa dalawang klaseng town yan. Yung Old Town tsaka New Town. Basically, makikita nyo yung history ng Scotland more sa side ng Old Town. Ang maganda rito kasi maglakad ka lang sa park, makikita mo yung dalawang side agad ng city ng Edinburgh. Nasa Calton Hill tayo, and then yung nasa likod ko is yung National Monument ng Scotland. Ngayon, pwede akitin to actually. Para akitin yun, wala siyang stairs so dapat mataas-taas ang talon nyo, which is susubuko ko maya-maya. Alright, update. Fail. Wala akong nakuwang shot sa taas kasi hindi ako nakaakyat. Mahirap pag mababa talon nyo, tsaka pag tumataba na kayo, hirap akitin. Pero pag may kasama kayo tutulong sa inyo sa taas at ihilay kayo, kaya naman. Pero ako, wala, hindi ko na kaya. Ewan ko lang nakikita nyo na maayos, pero from here, sa bench na yan, yan na makikita nyo. Yung buong city ng Edinburgh. Or at least yung Old Town side ng Edinburgh.
day number 3 ngayon. Medyo maaraw, nakasilaw. Pero day 3 ngayon sa Edinburgh. Ang unang pupuntahan ngayong umaga. Teka, time check muna tayo. Magna 9 o'clock na. Pupunta tayo ngayon sa Dean's Village. So about 15 minutes walk yun mula sa Airbnb papunta sa Dean's Village. Ang Dean's Village, sikat na tourist area dito. Actually, residential area siya. So may mga nakatira mga residente ron. At the same time, pinupunta siya ng mga turista dahil sa makukulay nilang bahay tsaka sa mga kaiba nilang structure or pagkagawa ng bahay. May waterfall na rin. Kakaiba, di ba? May waterfall na rin dun sa mismong residential area nila. So doon tayo mag-spend ng morning, then followed by lunch. After lunch, magbabas tayo for 1 hour sa city center, sa Princess Street, papunta sa Highlands. So sa Highlands, makikita nyo ron yung mga moose or cows. Alam mo ito, actual term nila dito sa Scotland. Pero yun yung mga kalabaw na sobrang haba ng buhok, yung tipong natatakpan ng kanilang mga mata. Yun, mamaya, hopefully, makita natin sila. May herd sila. Tapos sana hindi rin ganun karaming tao, pero tingnan natin. Let's go! Can we have 4? 4. Do you want ice? Yes, please. Can we get the picture, ma'am? Yeah, sure. Free. Nandito tayo sa Swanston Farm. Mga 10 minutes pang hike. Alright, nasa taas na tayo ng Swanston Farm. About 20 to 15 minutes yung hike mula sa base. So kung bumaba kayo ng Swanston Road, 20 minutes na hike yun. Well, anyway, nandito tayo ngayon sa farm. Makikita nyo yung Highland Coos. So dalawang Highland Coo ang sikat dito. Isa si Thelma at si Louis. So itong sa kaliwa, ito si Thelma, yata. Then nasa kanan si Louis or Louis. Pero okay dito kasi not only makikita nyo si Thelma at si Louis dito, meron silang isang buong herd nila. Yung nga lang, hike pa kayo another probably 10 minutes. Pero at least kung nakaabot mga kayo sa point na to, makikita nyo yung isa sa mga sikat na Highland Coo dito sa Swanston Farm. Hindi siya masyadong maturista kasi hidden gem to ng Edinburgh, Scotland. Kailangan nyo siya i-research talaga kung paano kayo pupunta rito. Pero para sa akin, worth it to. Hindi siya matao. Kakaiba siya sa tourist experience kung puro city lang nakikita nyo. Ito, at least makikita nyo yung other side ng Edinburgh. Kung gusto niyo makita pa yung the rest of the herd ng Highland Coos, well,
kailangan nyo mag-hike ng another 1 hour. Tsaka hindi biro yung hike talagang matarik siya. Maganda naman yung view pero pa-condition kayo. Teka, hingal na hingal ako. Matarik talaga yung hike. Kita nyo na nga yung city sa baba. So mataas talaga to kasi pagdating sa tuktok, mapuputol yung daan mula doon, then kailangan nyo dumaan mismo sa hill na. Pero worth it naman kasi nandito na kami. Papakita sa inyo. Alright. So, ayun na sila. So, si Kate at si Noy sa mga Highland Cow. Ang maganda rito is walang barricade or fence. Ayan sila, all 8 of them. Ito yung ka-herd ni Telma tsaka ni Louie sa baba. Hindi namin alam bakit yung dalawa lang natatanging nasa baba as yung the rest of the herd sa taas. Siguro nilagay nila yung dalawa sa baba para at least attraction sa mga tourist. Hike mo ito isang oras. Pero after ng hike at nakakapagod, nakakahingal, delikado rin mga ibang ruta pero worth it naman. Kasi up close ka makapunta sa kanila. Walang fence, walang barricade. Huwag ka lang lumapit masyado pero up to you. Sa'yo na yan. Pero kakaibang experience din to. Kasi syempre wala sa Pilipinas to. Wala rin sa London yung ganito. Kaya worth it din kahit nakapagod. Bye bye. So ang plano is bukas is checkout day. Checkout is 11 AM. And then siguro brunch lang bukas and then punta kami sa Victoria area para i-drop yung mga gamit namin. Hanap kami luggage storage siguro. Tapos ang flight namin pabalik ng London is 8 PM. So punta kami sa airport ng by 6. That should give us 2 hours to prepare sa security check nila. Yan, back to London. Let's go! Checkout day ngayon. Final day dito sa Edinburgh. Magka 10:30 AM na. Ang checkout is 11. So ang plano is pupunta kami sa Victoria Street. Hanap kami ng luggage storage doon. So magre-rent kami. Kasi ang flight pa is again 8 PM. So masyado pa maaga. May time pa para mag-explore ng city. Pero ito yung Airbnb. Nasa garden ako ngayon. Sa backyard. Mamaya po-post ko or ilagay ko sa description kung magkano itong Airbnb as a total para sa mga interesado sa groups of 5 or more. Baka gusto nyo i-take itong Airbnb kasi napakaganda ng location niya. Sobrang spacious din niya. So anyway, yun lang. Check out muna and then lunchtime. Alright?
Teka, bago kayo mag-skip or mag-move sa next video, panoorin nyo muna tong video na to, all about Belfast. Nandyan na rin yung part ko sa kami naglakad sa rope bridge. One of the scariest experience of my life. Tsaka nandyan na rin yung Giant Causeway. So interesado kayo sa Belfast tour, panoorin nyo tong video na to.